Ano ba ang advantage at disadvantage ng paggamit ng all-purpose flour sa tinapay? Marami akong nare-receive ng mga questions kung pwede ba talagang gamitin ng all-purpose flour sa tinapay. Ang sagot is yes. Pero, depende sa tinapay na ginagawa mo. Kung mga soft bread type or Asian types, pwede mo naman siyang gamitin. Pero pag gumagamit ka na or gumagawa ka na ng mga artisan bread, syempre, mas mataas na protein percentage ang kailangan mo. Basically, sa Pilipinas, kinakategorize natin yung harina base sa protein percentage. Kaya meron tayong tinatawag na bread flour, all-purpose flour, at cake flour. Magkaiba naman siya sa French flour. Categorized naman siya by the ash and mineral content. Kaya sila categorized by T45, T55, and T65. Ang all-purpose flour contains 9 to 11% protein percentage. Pero depende pa rin yan sa brand na gagamitin mo. Technically, blend siya ng soft and hard wheat flour. Tatlo lang ang magiging benefit mo pag gumamit ka ng all-purpose flour. Number 1, light in texture. Number 2, light in color. And number 3, mas malambot yung tinapay mo. Ano naman ang mga disadvantage? Number 1, irregular yung crumb structures niya kasi nga weak or mababa ang protein percentage. Walang magandang structure masyadong nabibigay yung all-purpose flour. Number 2, mas matagal mo siyang i-mix. At the same time, once na na-mix mo na siya at na-develop na yung gluten, madali din siya ma-overmix kapag napabayaan mo. Sunod is less chewy texture compare sa bread flour. At ang panghuli is mababa ang volume na binibigay ng all-purpose flour compare sa bread flour. Mapapansin niya sa oven spring. Pag all-purpose flour ginamit nyo, kung ano ang laki nung pinroof nyo siya, ganoon din ang laki niya pag binake nyo na siya. So what I recommend is maganda pagaluin yung bread flour at all-purpose flour kapag gumagawa kayo ng mga soft bread, especially ensaymada. If you have any questions, just comment down below.